Dito sa amin sa probinsya, kapag gulay na pang-ulam, ang isa sa masarap na ginataan ay itong talbos na niyog-niyugan. Sa ibang lugar, ang tawag dito ay lubi-lubi. Sakto, nakadaan ako sa palengke. Nakakita ako nito, bumili ako ng tatlo. 10 piso ang isang tali. Sadyang ang paghihimay nito ay matrabaho, hindi madali. Pero ayos lang, pag naluto naman ay masarap. Sa pagluluto nito, ganito lang ang proseso ko. Sa mainit na mantika, magsasangag lang ako ng dilis. Sabay iminekos-mekos ko kasunod ng tornado hanggang sa mamula. Kapag nangamoy singit na, hinaan ang apoy at kailangan ng hanguin. Magdadagdag ako ng mantika at magpiprito naman ako ng tuyong haot. Sa una ito'y medyo maangot, pero kapag naluto na, masarap naman at hindi na mabantot. Dito sa wok na aking pinagprituhan, dito na rin ako magluluto ng niyog-niyugan na aking igagatan. Sa una, tubig lang muna, walang anumang pampalasa o kahit anumang lahok. Akin munang tatakpan para lumakas ang kulo at ang mga talbos ay lumambot. Kapag malambot na, ilalagay ko na ang mga rikadong pampalasa. Sibuyas, bawang, luya at siling pula. Isasabay ko na rin ng mega sardines. Bahala ka na. At ang pagbabalik ng sinangag na dilis. Isang dakot na asukal para manamis-namis. Pinong paminta. Ikaw na ang bahalang tumantya. Depende sa iyong panlasa. Bagoong isda, kapag ako nagluluto, hindi ito mawawala. Kapag gulay na ginataan, lagi ko tong kasama. Pansamantala kong tatakpan para pagbukas parang bulkan. Charan! Kakanggata na lang ang kulang. Kabilin-bilinan ng Kuya Charan. Pagkabuhos ng gata, wag nang tatakpan. Para maging krema ang gata at hindi magmantika. Ayos na, luto na. Kakain na mga kapatid. Ganito ko naman ito ikakamada, ilalagay ko isa-isa. Unahin ko ang gulay, bago ang siling pula. Kasunod ang dilis, dadagdagan ko pa. Panghuli itong pritong tuyo at iabot ko na. Kunin mo na.